Pero hindi nangangahulugang wala na tayong pananagutan. Well, una-una sa lahat, kailangan nating tandaan that nilikha tayo ng Diyos na may kalayaan. Because it's only when we are free that we can love. We also have the choice not to love. And that is the risk God took. And when we choose not to love, doon pumapasok yung kasalanan. When we choose to hate instead of love. Bukod sa panunukso, ang mga tao rin ay naging tudlaan ng mga mararahas na pag-atake ng demonyo. Kaya naman, nang dumating si Jesus, isa sa mga naging misyon niya ay ang pagpapalayas ng demonyo sa mga taong nasasapian. Maging si Jesus ay hindi naging ligtas sa panunukso ni Satanas. At yun ang tatlong tukso na nakuha ni Jesus ayon sa ika-4 na kabanata ni San Mateo at ni San Lucas. Tatlong uri ng tukso, pero pag tiningnan mo, iisa, huwag ka nang sumunod sa plano ng Diyos na ikaw ay magiging mapagpakumbaba, isang servant, suffering Messiah. Take it easy. Meron ka namang kapangyarihan eh. Patunayan mo na lang na anak ka ng Diyos. Magpalit ka lang ng Diyos. Ako ang iyong sambahin. Kita mo, si Jesus, binigyan ng mga ganong offers. Ganyan kagaling ang hari ng kabulaanan. At yung ganyan tukso, patuloy pa rin sa panahon ngayon. At ilan sa atin ang kumakagat. Mapatunayan lang natin na tayo ay may sinasabi. Iba na pala ang ating Diyos. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang pag-unlad at pagsulong ng modernong buhay, unti-unti ring bumitaw ang mga tao sa paniniwala sa katotohanan ng mga demonyo. Sa pagpasok ng modern world, pumasok na rin ang mga bagong pamamaraan ng pag-aaral sa Biblia. Yung mga tinatawag nga na historico-critical method. At ang isang naging bunga niyan, bagamat maraming advantages na naidulot yung method na yan para makuha nating ang malalim na turo ng Biblia, ang isang naging bunga ay para bagang lahat, hindi naman lahat, pero maraming aspeto ng turo ng Biblia ay dinismiss na lang bilang, symbol lang yan symbol lang yan. Hindi naman yan ng tunay, symbol lang yan. At ang isang nagdusa ay yung the world of the spirits. Sabi nila, wala namang world of the spirits symbolic lang yan. Bukod pa rito, lumaganap rin ang iba't ibang sangay ng siyensya. Kasama na riyan ang psikolohiya. Tuloy tila lahat ng bagay ay mayroon ng paliwanag. Pumasok na yung mga subconscious, unconscious. Kaya sinabi nila, yan, hindi yan tunay. Ano lang yan, produkto lang yan ng subconscious ni Isaiah, subconscious ni Juan, subconscious lang yan ni Jesus. Kaya parang humina yung paniniwala na merong world of the spirits at in the world of the spirits, merong patuloy na battle. Bagamat ganito, patuloy pa rin ang pag-akyat ng bilang ng mga nakagagambalang insidente sa buong mundo. Mga hindi ordinaryong insidente ng karahasan, krimen, pagpapatiwakal. Mga insidenteng hindi maipaliwanag maski ng siyensya. We are here surrounded by these evil spirits and they continually tempt us. Tukso tayo at hindi lang tukso. There is what we call extraordinary demonic attack. And therefore, this is the battle that is going on. Sabi nga ni San Pablo, yung talagang labanan ay it's not between flesh and blood. It's between spiritual powers. And the battle is for souls, para sa kaluluwa ng tao. And that is their main goal, is to destroy us, to lead us also away from God. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga tanong na lumulutang. Paano nga ba natin malalaman kung tinutuligsa nga talaga tayo ng demonyo? Paano ba nating lalabanan ang kampo ng kadiliman? At sino ba ang ating tatakbuhan?
This is brought to you by Magnolia Life Drink. Drink to a healthy life. This message is brought to you by PLDT Telerewards. May points ka dyan.